Connor's POV. Napakaraming nangyari ngayong araw. As in, hindi ko na alam kung paano kokontrolin ang galit ko. It was about Dorothy and Bianca. Ang hirap, grabe. Tao lang ako't nadadala ng emosyon. Of course, matinding galit ang naramdaman ko nang malaman ko niloko ako ni Bianca. Our love story is not the love story I think of. Akala ko minahal ako ni Bianca ng totoo, pero hindi pala. There is a man involved. Pumatol siya sa akin dahil lang sa utos yun ni Dorothy. Sa madalit sabi, pumatol siya sa akin dahil sa pera. Ang katawan niya, ang dignidad niya at ang buo niyang pagkatao ay nagawa niyang ibenta para lang sa pera. O diba? Ang sakit lang kapag naalala ko mga nakaraan namin. Kung paano siya dumating sa buhay ko at pumasok sa puso ko. Panahon yun na nagkakalabuan na kami ni Dorothy. And now it all makes sense to me. Kaya pala magkasundo sila ni Dorothy ay dahil may kasunduan pala sila. Habang nagigilty ako kapag kasama ko si Bianca ay palihim niya pala kung pinapabuko sa asawa ko. Kaya palang hilig niya magpicture after namin magtalik ay para may maisan siya kay Dorothy. Sinong matinong babaeng gagawa nun? Sa totoo lang, sobra ako na turn off sa aking mga nabasa. Pinagtatawanan pala nila ako habang pinagpaplanuhan, akitin at paibigin. Sa totoo lang, nagagalit din ako kay Dorothy dahil sa katarantaduhang naisip niya. Ang sabi niya ay nagawa niya yun dahil ayaw niya akong malungkot. Tapos ngayong okay na siya ay gusto niya na akong bumalik sa kanya? Ano ako, robot? Kahit papaanong gawin ni Dorothy, hindi na kami babalik sa dati dahil napalitan na siya ni Bianca sa puso ko. Ang pagmamahali ko kay Dorothy nawala na at nang kay Bianca na lahat. Tapos ngayon niya sasabihin na magbalikan kami kuno magaling na siya? Hindi pwede yun. Sobrang lulong na ako sa pag-ibig ko kay Bianca to the point na kaya kong pumatay o magpakamatay kung sasabihin ni Bianca na hindi na niya ako mahal. Yes, sa kabila ng mga panluloko niya sa akin, nila sa akin, ay mistula pa rin akong gago na handa siyang patawarin. Hindi man lang nabawasan ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Nandito kami nahinto sa may dagat. Hindi ko alam kung anong lugar na ito. Basta, dito na lang kami nahinto at sa mga oras na ito ay nagtatalo kami ni Bianca. She is breaking up with me. Hindi ako pumayag pero umiiyak siya at nagmamakaawa na itigil na namin ang relasyon namin. Gaya nga ng sabi ko ay mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa mabuhay nang wala siya. Naglakad ako patungo sa may hanggang bewang na lalim ng dagat. Sinundan niya ako at pinigilan. Hindi ako yung tipo ng tao na magmamakaawa para sa isang bagay pero ngayon ay umiiyak ako nakikiusap sa kanya. Nagpakababa ako kahit na siya itong may maling nagawa. I'm begging for her love. Hindi nakakababa ng pagkalalaki ang umamin ng tunay na nararamdaman. Alam ko rin na sa ginagawa kong ito, baka lalo lang lumakas ang loob ni Bianca na saktan ako. Pero sorry talaga, gagawin kong lahat para magstay siya sa akin. Be with me, Bianca. You stay with me, ha? Hindi tayo maghihiwalay. Hindi ko kaya, Connor. Sa gitna ng gabiwang na taas na tubig ng dagat ay kinuyumos ko ng halik si Bianca. We tasted each other's tears. We both know what we feels. Hinalikan ko ng buong puso ko si Bianca hanggang sa katagalan ay sumabay na siya sa aking halik. I love you so much, Bianca. Now tell me to my face, do you love me? Do you really love me, ha? Tanong ko sa kanya habang hawak ko pa rin siya sa pagkabila niyang pisngi. I love you too, Connor. Simula pala ng pagiging kabit ko sa'yo, ay agad na nahulog ang loob ko sa'yo. Oo, kumapit ako sa patalim para mabayaran ang utang namin sa ospital at maipalibing ang nanay ko. Akala ko kasi hindi ako mahuhulog, pero minahal kita agad. Kahit na alam kong hindi magtatagal ang pagiging kabit ko, Connor. Gusto kong malaman mo na hindi ko pinagsisisihan ang pagiging kabit ko. Ang pakikipagkasundo ko kay Dorothy. Dahil buhat nang pumayag ako'y doon ko lang naramdaman na magmahal at mahalin. Kaya ngayong nalaman mo ng lahat ay gusto kong pagkatiwalaan mo ko. Pagkatiwalaan mong pagmamahal ko sa'yo. Connor, this is not about the money anymore. It was you and your love I am living for. Really, it's not about the money.
Minahal mo talaga ako ng totoo? Yes, Connor. Do you believe in me? Yes, babe. I believe in anything you will say even if it is unbelievable. I will trust you because I truly love you. Ipangako mo lang sa akin na hindi ka nagagawa ng mga bagay na pag-aawayan natin habang buhay kitang papaligayahin. Yes, Connor. Hindi na. Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart. Nang lisanin nilang dagat ay magkahawak kamay na sila. Wala nang naging maraming tanong pa si Connor. Para sa kanya hindi na importante kung ano man yung mga mali na nakaraan. Ang pinanghahawakan na lamang niya ay yung mga sinabi ni Bianca. Ramdam niya yun na totoo ito dahil siya mismo sa sarili niya hindi niya kahit kailan nakitaan ng pagkasakim sa pera si Bianca. Noong sinabi nitong nagawa niya lang yun dahil sa inay niya ay pinaniwalaan agad yun ni Connor. Ang kaninang galit na nararamdaman ni Connor sa kanyang puso ay kaagad nang napawi. Ngayon ay ang pagkalalaki naman niya ang nagagalit. Hindi na siya nakapagtimpi ng init ng kanyang katawan. Sa dalampasigan ay doon na niya tuluyang sinira ang damit ni Bianca at inihiga ito sa buhanginan. Tanging ang malakas na alon at mga puno ang naging saksi sa dalawang hubad na katawan na nagmamahalan. Ako lang ang gagawa sa yung mga ganitong bagay, Bianca, ha? Sa akin ka lang bubuka ka. Isa kung bakit patay na patay si Connor sa dalaga. Siya ang nakauna rito at siya lang ang gusto niyang magbibigay ng huling karanasan sa dalaga. Oo naman, sayong-sayo lang ako, Connor. Paninigurado naman ni Bianca. Hindi na rin niya kasi nakikita ang sarili na magmamahal pa ng iba maliban kay Connor. Si Connor ang tanging lalaki nagparamdam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Oh Bianca, I love to hear that. Please say it again. Kanino ka lang? Fucking shit, ang sarap. Oh Mr. Connor Marcelo, sayo lang ako. This heart is your property. Malamig naman ang simoy ng hangin sa dalampasigan. Ngunit kapwa silang pawis na pawis. Sobrang wild at intense ng kanilang pagniniig at kung titingnan ang kanilang mga galawan ay animong nanonood ka ng isang X-rated na pelikula. Bianca is so hot and has gorgeous body and Connor is very sexy with his 6-pack abs. Ngayon ay nagpalit naman sila ng pwesto. Si Bianca naman ang nasa ibabaw habang sinasabanutan na kanyang buhok in a way na nakakaakit. Tuloy ito si Connor kung ano na lumalabas sa bibig na papuri. You're a bad angel, Bianca. Dinidemonyo mo lalong isip ko. Hingal na napayakap si Bianca kay Connor samantalang si Connor naman ay pilit na hinuhuling magaganda mukha ni Bianca. Muli niyang pinagharian ng labi ng dalaga at panayang pasalamat. Thank you, babe. Thank you kasi mahal mo pala ako. Mahal na mahal kita, Bianca, babe ko. Samantala, pagkatapos ng mainit na pagniniig, hindi muna inuwi ni Connor si Bianca sa mansyon. Bukod sa kailangan pa niyang ayusin ang gusot nila ni Dorothy, ay para bang nabitin pa si Connor sa oras na kasama si Bianca. Sa kotse na sila inabutan na pagsikat ng araw at maya-maya pa ay dumating na rin ang kanina pang hinaantay ni Connor. Ang private helicopter na magdadala sa kanila sa Secret Island na pagmamayari ni Connor. Sorry boss kung natagalan. Inuna ko kasing asikasuhin yung naunang inutos nyo. Okay na po ang lahat? Areglado na. Really? Oh, that's good. Sulit naman palang pag-iintay ko ng matagal sa'yo. Sana lang talaga'y magustuhan ni Bianca ang surprise ko sa kanya. Mga alas 5 na ng madaling araw nang matapos ang dalawa sa loving. Kaya naman bagsak talaga si Bianca sa sobrang pagod. Binuhat na lang tuloy siya ni Connor para maisakay sa helicopter. Walang kahit na anong suot na panloob si Bianca at tanging t-shirt lamang na puti ni Connor ang nagtatakip sa kanyang katawan. Mamaya, maganda na yung isusuot mo, babe. Sad ni Connor sa natutulog na nobya. Hinimas-himas niyang ulo nito at paminsan-minsan ay hinahalikan sa noo. Wala pang tulog si Connor pero ganadong-ganado pa rin siya. Ngayon kasi may inihanda siyang special na sorpresa para sa dalaga. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating din silang safe sa Secret Island na pamamaari ni Connor. Knockdown pa rin si Bianca kaya naman inihiga muna siya ni Connor sa kama sa kanilang tutuluyan. Sakto rin ang pagkakatulog ni Bianca dahil malayang maihahanda ni Connor ang kanyang sorpresa.
Siguro inabot sila ng mga nasa 2 oras sa pagpeprepara sa sorpresa. Yes, may katuwang si Connor na magayak ng simpleng gayak at isang tao na lang kanilang hinihintay. Habang naghihintay ay sinisilip-silip ni Connor kung gising na ba si Bianca. Tulog pa rin ito kaya nauna nang maligo si Connor at nagbihis. At dahil nakatanggap na si Connor ng text mula sa isa pang piloto ng helicopter na darating ay nagmamadali na siyang gisingin si Bianca. "Babe, wake up. I have a surprise for you." "Gising na babe ko." Naginat lang si Bianca ngunit bumaling lang ito patalikod. Talagang napagod ng husto ang dalaga at naintindihan naman ni Connor yon. Kaya nga lang ay makalipas ang ilang minuto'y nakatanggap muli si Connor ng text at ang sabi na sa baba na raw yung pari. Yes, ngayong araw ay pakakasalan na ni Connor ang babaeng pinakamamahal niya. Biglaan lang ito kaya tanging ang pari, caretaker ng isla at 2 katuwang niya kaninang magayak ang magiging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Naisip ni Connor na madaliin ang lahat dahil natatakot siya na mawala pa sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Ang nasa isip niya ay kaya niya naman itong pakasalan sa iba't ibang simbahan o sa iba't ibang bansa. Gusto lang talaga niyang maitali na sa kanyang nobya nang sa gayon ay wala na siyang maging problema. Obvious naman kung gaano kabaliw at kaobses si Connor sa kanyang kasintahan. Marami siyang nagawa na akala niya hindi niya kayang gawin. Para kay Connor, si Bianca na talaga ang the one. Nasa baba ng pari na magkakasal sa kanila at halos nakahanda na ang lahat ng kakailanganin para sa kasal nila. Yung bride na lang ang kulang. Ang problema, yung bride tulog na tulog pa rin. Nakiusap si Connor sa pari na kung pwede maghintay pa sila ng 1 pang oras. Pumayag naman ito at muling binalikan ni Connor ang dalaga. "Babe, gumising ka na please. This is our special day. Babe." No choice na si Connor kung hindi lakasan ng pagising kay Bianca. "Babe! Babe! Babe!" Humuhuni-huni lang si Bianca ngunit hindi pa rin gumigising. Dahil nakakahiya sa paring kinuha niya at bawal din itong gabihin sa isla dahil kailangan itong magmisa pa bukas dahil araw ng linggo'y napilitan na si Connor na bihisan na si Bianca. Si Connor mismo nagbihis ng puting bestida kay Bianca at nagpusod ng buhok. Hindi na kailangan ni Bianca ng makeup dahil meron na siya natural na kagandahan at mas gusto sa kanya ni Connor kapag simple lang yung ayos. Muling bumaba si Connor at nakiusap sa pari at sa mga taong naruroon na maghintay pa. Tulog pa po kasi yung bride ko. I'm sure gigising na rin yun dahil kanina pa siya tulog. Pasensya na po talaga. Naku iho, anong oras na? Kanina pa kami naghihintay sa bride mo. Bakit naman ganyan matulog yan? Alam ba niyang magpapakasal kayo? Hindi ako pwedeng gabihin at walang magmimisa bukas. Mabuti pa siguro ipagpaliban na lang muna natin ng kasal. Aba, ngayon lang ako nakarinig ng bride na masarap ang tulog sa araw ng kanyang kasal. Baka sa mukha ng pari ang pagkadismaya sa bride. Naku, hindi po pwedeng ipagpaliban. Asawang-asawa na po ako, father. Saglit lang po ha, last na, gigisingin ko po ulit siya. Pakikiusap muli ni Connor. Si Connor ay isang boss sa maraming bagay. Kung anong maisipan niya ay kailangan ng gawin. He can't wait to marry Bianca, that's why he insists na matuloy ang kasal. Sanenyasan niya ang 2 pilotong sumunod sa kanya. It's already 5 p.m. kaya kailangan na talagang matuloy ang kasal. Dahil ayaw pa ding magising ni Bianca ay napilitan na si Connor na buhatin si Bianca. Katuwang niyang 2 piloto tulong-tulong silang binaba ang dalaga at iniharap sa altar. Okay na father, ikasal niyo na po kami. Hingal na sabi ni Connor sa pari. Ano, nababaliw ka ba iho? Paano ko kayo ikakasal kung tulog yung bride? Sabi niyo po nagmamadali na kayong umuwi. Oo nga iho, pero saan ka naman nakakita ng ikinasal na tulog yung bride? Father naman, wala pa nga ako nakitang ikinasal na tulog yung bride. Pero ikinasal na patay yung bride meron. O bakit yun pwede? Magkaiba yun iho. Pareho lang yun father. Pareho silang walang malay. O siya, bahala na. Ikakasal ko kayo pero siguraduhin mo nagmamahalan talaga kayo. Baka mamaya ikaw lang ang may gustong ikasal kayo. Sa huli napilitan na rin yung paring ikasal ang 2. Naiiling ito tuwing titingin sa bride na mahimbing na natutulog sa kasal. Ikaw Connor Marcelo, tinatanggap mo ba si Bianca Palero bilang iyong isang kabiyak sa hirap at ginhawa
hanggang sa wakas ng iyong hininga? Opo, Father. Ikaw naman, Bianca Palero, tinatanggap mo ba si Connor Marcelo bilang kabiyak sa hirap at ginhawa hanggang sa wakas ng iyong hininga? Sakto ang gising ni Bianca at narinig niya maliwanag ang tanong ng pari, kaya sumagot naman siya ng, "Yes, Father." Akala niya nananaginip lang siya. Kung ganoon, simula ngayong araw na to ay isa na kayong ganap na mag-asawa. Mr. Marcelo, you may now kiss your bride. Pagkasabi ng pari ay kaagad niyang hinalikan ni Connor ang kanyang pupungas-pungas pang bride. Nalaki yung mga mata ni Bianca nang mapagtanto niya na hindi pa naginip ang nangyayaring kasal dahil totoong hinalikan siya ni Connor ngayon na may pari sa harap nila. Nang ma-realize ni Bianca ang lahat ay muli siyang nag-yes, Father. Yes na yes. At siya naman ang humalik sa groom. After that, saka palang nilabas ni Connor ang singsing at sumumpa sa harap ng mga saksi. Mahal kong Bianca, asahan mong mamahalin kita habang buhay, pagkakatiwalaan sa lahat ng bagay at bibigyan ng masayang buhay. Itong singsing na ito'y tanda ng ating pagmamahalan, kaya pakaingatan mo to. Isinuot ni Connor ang singsing sa ngayon asawa na niyang si Bianca. OMG! Thank you Connor for making my dreams come true. Pakakaingatan kong singsing na ito gaya na pag-iingat ko sa pagsasama natin. Ngayon sumumpa na tayo sa harapan ng Diyos ay pinapangako ko sa iyong mamahalin at taalagaan kita hanggang sa huli ng aking hininga. I love you, babe. Sinuot naman ni Bianca ang singsing kay Connor. Nagpalakpakan ng ilang taong naruroon at binati sila ng pari. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Hindi na rin nagtagal ang pari at nagpaalam nito sa bagong kasal. Kasabay nitong umalis sa mga naging katuwang ni Connor sa paghahanda ng kasal. Tanging silang dalawa na lang ni Bianca ang naiwan at ang piloto ng helicopter na sinakyan nila. Boss, una na rin ako. Tumawag na lang kayo kapag susunduin ko na kayo. Best wishes po sa inyo. Okay, mag-iingat ka. Maraming salamat. Nang makaalis ng sinakyan nilang helicopter ay magkayakap silang pumasok sa villa. It's time for honeymoon, babe. Wika ni Connor sabay piga sa pang-upo ng asawa. Ang mga tinginan ni Connor sa asawa ay malakit at parang sabik na sabik pa rin. I'll take shower first, babe. Ikinasal ako ng walang ligo. Sige, babe, o gusto mo paliguan kita? Hindi na, saglit lang ako. Habang nasa banyo si Bianca ay naisipan ni Connor na damputin ang cellphone niya at ipaalam sa kanyang ina ang magandang balita. Tinawagan niya ito sa numero nito ngunit ibang taong sumagot. Who's this? Bakit ikaw ang sumagot? Nasaan yung may-ari ng phone? Biglang kinabahan si Connor para sa ina. Ay, sir, this is Dr. Valdez from Our Lady of Mary Hospital. Sorry to inform you but your mother had a heart attack in her car. Sinugod po siya dito ng isang concerned citizen at nag-aagaw buhay. Sa ngayon po'y ginagawa na po namin ang lahat para makasurvive ang mom niyo. Sakto po ang tawag niyo at tatawagan na rin po sana namin kayo. Kailangan niyo pong pumunta na dito. At tumating na ang oras na kinatatakutan ni Connor. Alam niya may sakit ang ina niya at alam niya rin na isang araw ay maaaring mangyari nga ito at atakihin. Dahil na rin sa iniinda nitong sakit sa puso. Ang masakit nga lang ay malayo siya ngayon sa kanyang ina at ngayon pa talaga ito nangyari. Kung kailan, ngayon sana pinakamasayang araw niya dahil sana ikasal na siya sa babaeng pinakamamahal niya. Ngayong gabi sana ang unang gabi na pagsasama ni Bianca at Connor bilang ganap na mag-asawa na kaso lang ay mukhang hindi muna matutuloy ang kanilang honeymoon dahil sa masamang balitang natanggap ni Connor. Babe, umiiyak ka? Bakit? Bianca asked. Kakalabas niya lang mula sa banyo at umiiyak na Connor ang naabutan niya. Hindi ito sumagot sa kanyang tanong at marahil ay mabigat at malalim ang iniisip. Nagtataka si Bianca dahil halos wala pa siyang 10 minuto sa banyo. Pero ganito na yung inabutan niya kaya dali-dali siyang nagbihis at muling tinanong nga ngayon ay asawa na niyang si Connor. Inangat niyang mukha nito at muling tinanong. Babe, ano ba yung problema? Okay ka pa kanina ha? Napaakap na lang si Connor sa asawa. Babe, si Mommy. Halos mabasa ang balikat ni Bianca sa kakaiyak ni Connor. Si Mommy, she's in the hospital. She had a heart attack. What I am gonna do? Ikinabigla rin ni Bianca ang nangyari kay Mrs. Corazon.
Kagabi lang kasi kausap niya pa ito sa phone, ngunit ngayon ay may nangyari na palang masama. Napapikit na lang ng mariin si Bianca dahil masama ang kutob niya. Ang kutob niya ay may kinalaman si Dorothy sa nangyari dahil ayon sa ginang ay gagawa raw ito ng paraan para mailabas sa mga tinatago ni Dorothy at baka kanina ito gumawa ng aksyon ngunit nauwi sa kapahamakan. Bakit tinatake? Sinong huling kausap niya? Anong dahilan ng pagka-atake? Hindi masabi ni Bianca kay Connor na maaaring may kinalaman si Dorothy dahil maging siya hindi niya alam kung nagkakomprontahan na ba ang dalawa. According to her doctor, she had an heart attack in her car. Eto na nga ba yung kinatatakutan ko, babe? May sakit si mommy sa puso. I was supposed to tell her na ikinasal na tayo pero bakit ngayon pa talaga to nangyari? During our special day in our life. May sakit siya sa puso? Tila nakaramdam ng guiltness bigla si Bianca. She was thinking about their convo in the phone. Galit na galit ang ina ni Connor sa mga sinumbong niya tungkol sa mga nalaman niya kay Dorothy at ngayon ay parang naisip niya na mali ang ginawa niya. Babe, is it okay kung ipagpaliban muna natin yung honeymoon natin? Kailangan na kasi nating bumalik sa Maynila. Mom needs me. She needs us, especially Dad. Oo naman babe. Kailangan tayo ni tita. Ora mismo ay tinawagan ni Connor ang piloto ng helicopter at kaagad itong pinabalik. Mabuti na lang at hindi pa ito gaano nakakalayo. Naging malungkot ang unang gabi ni Connor at ni Bianca bilang mag-asawa dahil sa nangyari sa Madam CEO, lalo na si Connor kaya naman ginawa ni Bianca ang lahat para kahit papaano ay maibsan ang lungkot na kanyang asawa. Gagaling si tita dahil mabuti ang puso niya. Hindi siya mapapaano, magtiwala lang tayo sa itaas. I hope so babe. Gusto kong makasama pa natin siya sa kasal natin sa simbahan. Samantala, pasado 11:00 na ng gabi nang sila ay makarating sa nasabing ospital. Sa labas ng ER ay kaagad silang sinalubong ng ama ni Connor. Mugturi ng mga mata nito't napayakap na lang sa anak. Ang kulit kasi ng mami mo anak. Masama na pakaramdam niya pero sumigi pa rin siya sa lakad niya. Ayan tuloy. Bakit? Saan daw ba siya pupunta? Hindi niya sinabi kung saan. Ang paalam niya may kailangan daw siyang tirisin sa mundong ito. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya pero galit ang mommy mo nang umalis. Nanikip ang dibdib ni Connor sa narinig. Ang ina niya kasi ay kilala talagang palaban. Kapag may kagalit ito hindi pwedeng hindi nito uusigin. Hindi na muling nagtanong pa si Connor sa kanyang ama dahil lalo lang siyang nalulungkot. Sa mga oras din na ito ay gustong-gusto niya makita ang ina niya. Where is mom dad? Nasa loob pa siya ng ER, but according to Dr. Valdez, mamaya ililipat na siya sa ICU. Now she's in coma anak. Humahaguluhol na pagkakasabi ng ama ni Connor. Naiiyak din si Connor pero pinipigilan niya lang na magpakita ng kahinaan sa ama niya dahil sa kanya lang din ito kukuha ng lakas sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Tahan na dad. Gagaling si mommy. Gagaling siya. Ang mabuti pa'y umuwi ka na muna at magpahingat baka ikaw naman ang magkasakit. Mas lalong hindi ko kakayanin. Nang makauwi ng ama ni Connor ay saka pa lamang pumasok ang mag-asawa sa loob ng ER. Naabutan nilang ilang nurse at 3 doktor na sumusuri sa kanyang ina. Nang makita sila ng mga ito dito na sila tinapat ng doktor. You are the son, right? Well, naipaliwanag na namin sa daddy mong kalagayan ng pasyente. Gaya nga na sinabi namin, critical ang kalagayan ng pasyente. Naputukan siya ng ugat sa utak, kaya siya nakoma. Like we always say, gagawin namin na lahat para gumaling siya. But for now, we are sadly to say na aparato lang munang bubuhay sa kanya. Mahirap tanggapin pero wala silang choice kung hindi tanggapin ang mga nangyayari. Walang may gustong mangyari ang ganitong mga bagay at kailangan lang nila na magtiwala sa Diyos. By the way, ito nga pala yung phone ng mami mo. We had to go. Inabot ng doktor ang nasabing cellphone ng ginang at agad namang pinamulsay ni Connor. Pagkaalis ng mga doktor ay doon na bumuhos ang emosyon ni Connor. Muling napahagulhol siya ng malakas dahil sa nakakaawang sitwasyon ng ina. Sa kabila ng pagdami ni Bianca sa asawa ay iniisip pa rin niya na baka may foul play na nangyari. Malakas ang kutob niya na may kinalaman si Dorothy. Kaso lang ay ayon nga kay Connor is may sakit talagang ina niya sa puso kaya hindi malayong atakihin ito. Ano nga kayang tunay na dahilan sa masamang nangyari sa ina ni Connor? Tama nga kayang hinala ni Bianca
na may kinalaman dito si Dorothy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.